Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Paulo Saavedra, mula sa kilala at mayamang pamilya, higit sa lahat kilala sa pagiging loko-loko at babaero. Magkaganon pa man, marami pa ding mga babae ang nahuhumaling dito, mga babaeng tila santo kung sambahin ng binata. Sino nga naman ang hindi magkakandara pa sa isang Paulo Saavedra na bukod sa mayaman, makapangyarihan at merong malaadonis na pangangatawan ay ubod gwapo pa. Maraming babaeng nangangarap maidugtong sa kanila ang apelidong Saavedra. Ngunit paano mangyayari yon kung ang binatang Saavedra ay parang damit lang kung magpalit ng babae? Sa isang sabi, wala itong sineseryosong babae, ngunit magbabago ang lahat. Ang antipatiko at ubod babaerong si Paulo Saavedra ay kinasal sa isang probinsyana. Hindi lang yon, kundi sa isang nerd pa. Mabago kaya ng isang probinsyanang nerd ang pagkamaloko at babaero niya? Mainit ang sikat ng araw sa Maynila, ngunit ang loob ng Grand Ballroom ng Saavedra Hotel ay napapalamutian ng malamig na hangin at naglalakihang kristal na chandelier. Naroroon ang pinakamalalaking pangalan sa lipunan, mga negosyante, politiko at mga sikat na personalidad na nakasuot ng kani-kanilang pinakamagandang kasuotan. Ngunit ang sentro ng atensyon ng bawat mata ay ang lalaking nakatayo malapit sa altar. Suot ay isang itim na Armani tuxedo na lalong nagpalutang sa kanyang tindig Adonis at perpektong hubog ng katawan. Si Paulo Saavedra, ang nag-iisang tagapagmana ng bilyon-bilyong imperyo ng mga Saavedra. Kilala siya hindi lamang sa kanyang yaman at kapangyarihan, kundi sa kanyang titulong Ultimate Casanova. Sikat sa mga pahayagan, balita at mga eksklusibong social circles bilang lalaking hindi kailanman nagpatali sa isang seryosong relasyon ng higit sa isang buwan. Para kay Paulo, ang mga babae parang damit. Isusuot para sa isang okasyon, ipaparada sa madla at kapag nagsawa na, agad itatapon ng walang pagsisisi. Ngunit ngayong araw na to, ang malayang playboy nakatakdang maglakad tungo sa batayan ng kasalan. Isang parusang di kailanman sumagi sa kanyang isip. Bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom at niluwalang isang babaeng malayong malayo sa mga sikat na modelo, aktres at socialites na nakasanayan makasama, si Isla Amadeo. Galing siya sa isang liblib at mahirap na probinsya sa Quezon. Suot ang isang lumang estilong puting bestida na halatang luma na at minanapa marahil sa kanyang ina, nakasalamintong may makapal na frame na halos takpan ng kalahati ng kanyang mukha. May makapal na bangs na sadya namang tinatago ang kanyang loob. Isa siyang simpleng probinsyanang nerd na walang kamuwang-muwang sa magulo at mapagpanggap na mundong ito. Napilitang pumasok sa kasunduang ito dahil sa isang mabigat na utang na loob ng kanilang pamilya sa makapangyarihang angkan ng mga Saavedra. Habang naglalakad si Isla sa mahabang pulang carpet, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Dinig na dinig niya ang mga bulungan, hagikikan at tahasang pangmamata ng mga bisitang nakatingin sa kanya. Seryoso ba si Paulo dyan? Grabe, anong nakita niya sa nerd na yan? Parang katulong lang na napadpad sa altara. Kawawa naman ng Casanova, pinakain ng gulay galing probinsya. Ang mga salitang yon tumutusok sa dibdib ni Isla na parang mga karayom. Subalit wala siyang magawa kundi yumuko at ipagpatuloy ang paglalakad. Nang tumayo na si Isla sa tabi ni Paulo sa harap ng pari, malamig, mapang-uyam at punong-puno ng pagkasuklam ang ngiting binigay ng binata. Ni hindi man lamang nito hinawakan ang kamay niya. Pati ba naman sa pagpili ng asawa, minamalas ako? Mahinang bulong ni Paulo habang nakatingin sa unahan. Hindi pinapansin ang mata ng mga taong nakapaligid sa kanila. Huwag na huwag kang umasa na magiging totoo o magtatagal ang kasal na to.
Probinsyana ka. Para sa negosyo at sa mana ko lang to kaya kita pinakasalan. Pagkatapos ito, mag-isa ka sa buhay mo. Di sumagot si Isla. Mariin niyang kiniyom ang kanyang nanginginig na mga kamay habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha sa harap ng madla. Kailangan ko tong tiisin sa isipan niya. Para kay nanay, para sa pamilya ko, kakayanin ko lahat ng to. Matapos ang marangyang salo-salo sa hotel na tila isang formalidad at palabas lamang para sa mga mamamayan at mamumuhunan, dinala na ni Paulo ang kanyang bagong asawa sa kanyang pribadong mansyon na matatagpuan sa eksklusibong komunidad ng Forbes Park. Pagpasok pa lang sa napakalaking pintuan, nayari sa Nara agad binagsak ni Paulo ang suot niyang mamahaling jacket sa itim na leather sofa at hinarap si Isla ng tahimik na nakatayo malapit sa pintuan habang mahigpit na yakap-yakap ang kanyang lumang maleta. Ang nag-iisang dalang damit mula sa probinsya. Ang mukha ng binata bakas na matinding pagkainis at pagkabagot. Makinig ka sa akin ng mabuti, Isla, at itanim mo sa utak mo ang bawat sasabihin ko dahil hindi ko na to uulitin. Panimula ni Paulo habang matalim na nakatigil ang mga mata sa mukha ng babae. May sarili akong kwarto sa ikalawang palapag at may sarili akong silid na inilaan sa servant's quarter sa kabilang wing. Huwag kang aapak sa second floor, lalong-lalo na sa kwarto ko. Huwag mong pakikialaman ang mga gamit ko at higit sa lahat, huwag mong kalilimutang ang kasal na to ay isa lamang palabas sa publiko. Nanginginig man ang labi, pinilit ni Isla ang tumango. Opo, Sir Paulo, naiintindihan ko po. Mabuti naman at mabilis kang umintindi para di sumakit ang ulo ko sa'yo. Malamig na tugon ni Paulo habang umiiling. Bukas na bukas din aalis ako para samahan ng mga kaibigan ko sa isang bar. Huwag mo kong hihintayin at higit sa lahat, huwag mo kong hahanapin o tatawagan. Matapos ang mga salitang yon, tinalikuran na siya ng binata at padabog na umakyat sa itaas. Iniwan mag-isa sa isla sa napakalaki, tahimik at nakakapanibagong mansyon. Nang masiguro niyang nakaalis na si Paulo at sarado na ang mga pintuan sa itaas, dahan-dahang napaupo si Isla sa sahig, yakap ang kanyang maleta. Sa unang pagkakataon ngayong araw, tuluyan nang kumawala ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang malamig na simoy ng aircon sa mansyon, tila sumasalamin sa lamig ng pakikitungo ng lalaking pinakasalan niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, pinunasan niya ang kanyang mga mata at mahinang bumulong sa sarili. Hindi ako sumuko sa hirap sa probinsya, kaya hindi rin ako susuko dito. Lumipas ang 2 linggo na tila isang bulto si Isla sa loob ng malaking mansyon. Abala si Paulo sa kanyang mga gimmick, bar hopping at pakikipag-date sa iba't ibang babae habang si Isla naman tahimik na namumuhay sa kanyang maliit na silid. Upang di mainip at mapinakabangan ang kanyang oras, abala si Isla sa paglilinis ng bahay, pag-aalaga sa mga halaman sa hardin at pag-aaral online para sa kanyang master's degree. Para sa kanya, mas mabuting tahimik ang buhay kaysa makipag-agawan sa atensyon ng isang lalaking walang pagpapahalaga sa kanya. Isang gabi, bandang 3:00 na madaling araw, biglang nabasag ang katahimikan ng mansyon nang marinig ang malakas na pagbukas ng pangunahing pinto. Amoy na amoy ang mamahaling alak at pabango kay Paulo nang pumasok ito. Hila-hilang isang sikat na socialite at fashion model na nakasuot na makasalanang ikli ng damit. Paulo, baby, dahan-dahan naman. Nakakarinig ka naman sa sobrang likod. Malanding tawa ng babae habang nakalingkis na mahigpit sa braso ng binata. Lasing na rin to, halos 100 ang buong katawan kay Paulo. Nagkataong kakagaling lang sa kusina si Isla upang kumuha ng isang basong tubig para sa kanyang iniinom na gamot sa lalamunan. Suot pa rin niya ang kanyang malaking salamin at simpleng pantulog. Nagkatagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng madilim na sala. Nagdilim agad ang mukha ni Paulo nang makitang asawa. Ayaw na ayaw niyang nakikita si Isla sa mga ganitong oras, lalo na't nahihiya siyang makita ng kanyang kasamang modelo na may asawa siyang isang simpleng probinsyanang nerd. Anong ginagawa mo pa rito sa ibaba ng ganitong oras? Hindi ba't sinabi ko sa'yong huwag kang magpapakita sa sala kapag may mga bisita ako? Galit na sigaw ni Paulo
Halata ang pagkapahiya at pagkainis sa tono ng boses. Nanginginig na humawak si Isla sa hawak ng baso. Pasensya na. Kukuha lang sana ako ng tubig. Sumasakit ang lalamunan ko. Babalik na ako sa kwarto. Napakunot ang noo ng kasamang modelo at tinignan si Isla mula ulo hanggang paa na may halong matinding pandidiri at pangmamata. Kumapit to ng mahigpit kay Paolo at nagtanong, "Wait, Paolo, sino bang pangit na babaeng to? Utusan niyo ba rito sa bahay? Ba't malayo siyang nakakagala dito?" Doon na nagpa siyang tumigil sa pagyoko si Isla. Tiningnan niya ng diretso at walang takot ang mga mata ni Paolo. Isang titig na nagpatigil sa binata sa paghinga. "Hindi ako utusan dito." Kalmado ngunit may diin at talim ang sagot ni Isla. "Ako ang asawa niya. At kung may dapat mang mahiya sa gabing ito, kayo yon. Mga taong walang galang na nagdadala ng kalaswaan at kawalan ng modo sa sariling tahanan ng taong nagpakasal sa akin." Nanlaki ang mata ng modelo sa gulat at napatakip to ng bibig. Maging si Paolo natulala. Hindi makapaniwala na ang mahinhing probinsyana na yumuyuko sa kanya noon ay may lakas ng loob patulan at hiyain siya sa harap ng kanyang kasama. Kinabukasan, maagang nagising si Paolo. Bagaman masama ang kanyang ulo dahil sa hangover mula sa magdamag na pag-inom, ang kanyang ilong ay sinulubong ng isang pamilyar at nakakainganyong amoy na matagal na nang hindi nararanasan. Ang amoy ng piniritong tuyo, mainit na sinangag at sariwang timpla ng kape. Napakunot ang kanyang noo habang pababa ng hagdan. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya si Isla na abalang-abala sa pag-aayos ng mesa. Suot nito ang isang simpleng apron sa ibabaw ng kanyang damit. Nakapusod ang mahabang buhok at kahit nakasalamin pa rin, may kakaibang sigla ang kilos nito. Di napigilan ni Paolo ang sariling magsalita ng may halong pagkainis. "Anong ginagawa mo na naman dyan?" Tumigil si Isla sa paglalagay ng plato at malumig na tumingin sa kanya. "Nagluluto ng almusal. Kung di ka sana naglalasing gabi-gabi at puro pulutan lang naman ang tiyan mo, alam mo sana kung gaano kahalagang kumain ng totoong pagkain sa umaga. Hindi ko hinihingi ang tulong mo. Lalong wala akong balak kainin ang luto ng isang taga-probinsya." Pagmamatigas ni Paolo habang nag-iwas ng tingin. "Di wag mong kainin." Walang pangiming sagot ni Isla na may kasamang bahagyang pagtataas ng kilay. "Ginawa ko to para sa sarili ko. Para sa mga kasambahay na tumutulong sa akin dito. Hindi ikaw ang sentro ng mundo ko, Paolo." Nanlaki ang mga mata ni Paolo sa gulat. Nanlamang may sumagot sa kanya ng ganon kalmado, ngunit may ganitong kabigat na diin. Dahil sa gutom at sa kakaibang amoy ng pagkain na nag-aanyaya sa kanyang sikmura, napilitang maupo si Paolo sa hapagkainan. Kumuha siya ng kaunting sinangag at sinubo ito. Sa kanyang sarili, napansin niyang ang sarap-sarap ng pagkain. Subalit agad niyang pinawi ang ekspresyon ng pagkagusto sa kanyang mukha at nanatiling seryoso. Pilit niyang kinain ang almusal ng walang imik, habang si Isla tahimik din kumakain sa kabilang dulo ng lamesa. Pinapakitang walang puwang ang presensya ng binata para takutin siya ngayong umaga. Kinabukasan, maagang nagising si Paolo. Bagaman masama ang kanyang ulo at mabigat ang pakiramdam dahil sa matinding hangover mula sa magdamag na pag-inom at pakikipagpemesta sa mga kaibigan, ang kanyang ilong ay sinalubong ng isang pamilyar at nakakaingganyong amoy na matagal niya nang hindi nararanasan. Ang amoy ng piniritong tuyo na may kasamang bewang, mainit at mausok na sinangag at ang matapang na bango ng sariwang timpla ng kape. Napakunot ang kanyang noo habang naglalakad pababa ng hagdan. Hawak-hawak ang kanyang sentido para pigilan ang pagsakit ng ulo. Pagpasok niya sa malawak na kusina, laking gulat niya na makita si Isla na abalang-abala sa pag-aayos ng lamesa. Suot nito ang isang simpleng tela ng apron sa ibabaw ng kanyang damit. Maayos na nakapusod ang mahabang buhok at kahit nakasalamin pa rin, may kakaibang liwanag at sigla sa mga kilos nito na parang walang nangyaring insidente kagabi. Di na napigilan ni Paolo ang sarili na magsalita na may halong pambubwisit at pagkainis. "Anong ginagawa mo na naman dyan? Sino nagpahintulot sa iyong magkalat sa kusina ko?" Tumigil si Isla
sa paglalagay ng tasa sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan tong lumingon, malamig at tuwid ang tingin sa mga mata ng binata. Nagluluto ng almusal. Kung hindi ka sana naglalasing gabi-gabi at puro pulutan at alak ang laman ng tiyan mo, alam mo sana kung gaano kahalaga ang kumain ng totoong pagkain sa umaga para hindi ka nagkakaganyan. Hindi ko hinihingi ang tulong mo at lalong wala akong balak kainin ang lutong probinsya mo. Pagmamatigas ni Paolo habang nag-iwas ng tingin. Kahit pang sikmura niya ay tumutunog na sa gutom. Eh di wag mong kainin, walang pumipilit sa'yo. Walang pangiming sagot ni Isla na may kasamang bahagyang pagtataas ng kilay at matatag na tinig. Ginawa ko to para sa sarili ko at para sa mga kasambahay na tumutulong sa akin dito. Huwag kang umasa na umiikot ang mundo ko sa pag-aalaga sa'yo, Paolo. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Paolo sa gulat. Nan lang may sumagot sa kanya ng ganun kakalmado, ngunit may gantong kabigat na diin at katwiran. Dahil sa matinding gutom at sa kakaibang bango ng pagkain na nag-anyaya sa kanyang sikmura, napilitang maupo si Paolo sa kabilang dulo ng hapagkainan. Kumuha siya ng kaunting sinangag at sinubo ito. Sa kanyang sarili nagulat siya dahil ang sarap-sarap ng pagkain. Subalit agad niyang pinawi ang ekspresyon ng pagkakagusto sa kanyang mukha at pinanatili ang kanyang malamig na anyo. Pilit niyang kinain ang almusal ng walang imik, habang si Isa naman tahimik ding umupo at kumain. Pinapakitang walang puwang ang presensya ng binata para takutin o patinuin siya ngayong umaga. Isang malakas at sunod-sunod na ulan ang bumagsak sa buong lungsod ng Maynila pagkalipas ng ilang linggo. Ang panahon ay mistulang sumasalamin sa malamig at magulong gabi. Si Paolo na nagpilit lumabas nung hapon na yon para sa isang napakalagang business meeting kasama ng mga dayuhang kliyente ay umuwing basang-basa hanggang buto at nanginginig ang buong katawan dahil sa tindi ng lagnat. Pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, bumagsak ang mabigat niyang katawan at sinandal sa pader hanggang sa tuluyan ng mapaupo sa lamig ng sahig. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa dahil sa bigat ng kanyang pakiramdam. Si Isla na nagbabasa ng isang libro sa tahimik na sala ay agad napatayo nang marinig ang kalabog at makita ang kalagayan ng asawa. Agad nitong tinakbo ang kinaroroonan ni Paolo. Paglapit niya, hinawakan niya ang noo ng binata at naramdamang nagbabaga ito dahil sa tindi ng galit. Parang apoy sa pagkalagnat. Ang init mo, Paolo. Bulalas ni Isla na may halong matinding pag-aalala sa kanyang boses. Wag mo kong pakialaman. Mahina at garalgal na sambit ni Paolo habang pilit tinutulak ang kamay ng dalaga at pinipilit tumayo. Ngunit bago pa man siya makahakbang, kahit isang hakbang lang, tuluyang nawala ng malay ang binata at bumagsak sa sahig. Sa halip na matakot o mag-alinlangan, mabilis na kumilos si Isla. Tinawag niya ang dalawang kasambahay para tulungan siya na maiakyat ang walang malay na si Paolo papunta sa malaking kwarto nito sa ikalawang palapag. Nang mailapag na ito sa kama, hindi nagdalawang isip si Isla. Agad siyang kumuha ng palanggana ng may maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Masinop niyang pinalitan ng tuyo at komportableng damit si Paolo at buong gabi siyang nagpuyat sa tabi ng kama nito. Isa-isa niyang pinunasan ang mukha, leeg at braso ng binata upang ibaba ang mataas na lagnat. Habang nag-aabang sa tabi ng natutulog na lalaki, dahan-dahang hinawakan ni Isla ang nanginginig nitong kamay. Tinitigan ng mukha ni Paolo na kahit sa gitna ng karamdaman, bakas pa rin ang gwapong mukha. Ba't bang tigas-tigas ng ulo mo, Paolo? Mahinang bulong ni Isla habang kusang lumalanda sa isang luha sa kanyang pisngi dahil sa labis na pag-aalala. Kahit anong sungit mo sa akin, di ko kayang makita kang naghihirap ng walang tumutulong. Nagising si Paolo makalipas ng mahabang oras ng pagtulog. Ang unang naramdaman ng kanyang katawan ay ang kakaibang gaan. Ang init na sumasalot sa kanyang ulo kagabi, bahagyang humupa na, at ang noo na nilalamig dahil sa basang bimpo na maayos na nakalapag doon. Dahan-dahan, dinilat ni Paolo ang kanyang mga mata, nilibot ang paningin sa buong silid. Paglingon niya sa gilid ng kanyang kama, nakita niya si Isla.
Natutulog habang nakaupo sa isang silya. Magkahalukip-kip ang mga braso upang labanan ang lamig ng aircon at halatang matinding pagod sa mukha dahil sa magdamag na pagpupuyat sa pagbabantay sa kanya. Tinitigan ng malalim ni Paolo ang mukha ng babae. Wala itong kolorete sa mukha. Simple ang pagkakataling ng buhok at nakasuot ng malaking salamin na bahagyang sumusudlong sa ilong nito. Ngunit sa unang pagkakataon, walang bahid ng pandidiri o inis ang naramdaman ng binata. Sa halip, isang kakaibang pakiramdam ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang uri ng paghanga na kailanman ay hindi niya naramdaman sa mga babaeng nakasama niya sa mga bar at sosyal na pagtitipon. Napagtanto niya na si Isla may kakaibang ganda at busilak na pusong hinding-hindi kailanman mabibili ng anumang yaman. Ilang sandali pa dahan-dahan nagising si Isla. Nagulat na makitang gising na si Paolo at seryosong nakatitig sa kanya. Agad tong napatayo mula sa silya at nag-aalalang lumapit. Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang ulo mo o may nararamdaman ka pa bang kakaiba? Sunod-sunod ang tanong ni Isla habang dumadampi ang palad sa noo ni Paolo upang suriin kung may lagnat pa to. Di nagsalita si Paolo agad. Sa halip, dahan-dahang hinawakan ng pulso ni Isla na nakalagay sa kanyang noo. Natigilan si Isla na natiling nakatitig sa mata ng binata na ngayon puno ng emosyon na hindi niya mabasa. Bakit mo ginawa yon, Isla? Basag ni Paolo sa katahimikan. Mababa at seryoso ang boses, ngunit wala ng dating yabang at pagmamataas. Alam mo namang masama ang ugali ko sa iyo mula pa noong unang araw. Pinahiya at sinaktan kita ng mga salita ko pero bakit pinili ba pang alagaan ako buong gabi? Yumuko ng bahagya si Isla bago muling tumingin sa mga mata ni Paolo. Dahil asawa mo pa rin ako sa paningin ng batas at ng Diyos. At kahit gaano pa kasama o kasungit sa akin, di ko kayang tingnan lang habang naghihirap ang isang tao na nangangailangan ng tulong. Tahimik si Paolo. Ang mga salitang yon tumusok ng diretso sa kanyang puso, parang saksak ng katotohanang gumiba sa makapal na pader na tinayo niya sa kanyang sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang natalo siya, di ng lakas o ng yaman, kundi ng wagas at inosenteng kabutihan ng isang simpleng probinsyana. Mula ng gabing noon sa loob ng silid, may unti-unti, ngunit malaking pagbabago sa kilos at pakikitungo ni Paolo kay Isla. Kung noon madalas siyang lumabas ng bahay para sa sunod-sunod na gimmick kasama ng kanyang mga kaibigan, ngayon mas pinipili niya ng maagang umuwi sa mansyon. Madalas siyang nahuhuling nakatitig kay Isla habang tahimik tong nagbabasa sa hardin o nag-aaral sa sala. Pinapanood ang bawat galaw nito na tila may bago siyang natutuklasan araw-araw. Isang hapon, habang abala si Paolo sa pagbabasa ng mga dokumento ng kumpanya sa kanyang study room, narinig niya ang mahihinang hikbi mula sa kabilang kwarto. Agad siyang napatayo, binuksan ang pinto at nakita si Isla na nakaupo sa gilid ng higaan, hawak ang isang sulat galing sa kanilang probinsya habang pilit pinipigilang lumuha. Nag-aalalang lumapit si Paolo na upo sa tabi nito. Isla, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba kina nanay at tatay? Tanong niya, bakas ang sensibilidad sa kanyang boses. Nag-angat ng mukha si Isla. Pulang-pula ang mga bata at nanginginig ang mga labi. Sina nanay, may malaking problema sa bukid. Kailangan nila ng tulong pinansyal para sa kagarang operasyon at pagpapagamot ni tatay dahil lumala ang rayuma at sakit ito sa baga. Pero nahihiya na akong manghingi pa ng tulong sa iyo dahil alam ko kung bakit lang tayo kinasal at kung anong kasunduan natin. Di na nagdalawang isip si Paolo. Agad niyang kinuha ang mamahaling leather checkbook mula sa lamesa. Kumuha ng panulat, mabilis nag-isip ng halagang sapat upang sagutin lahat ng gastusin sa pagamutan. At pumirma ng buong puso bago iabot ang tseke kay Isla. Magkano bang kailangan nila para sa operasyon at sa gamot? Seryosong tanong ni Paolo habang tinitingnan ng diretsyo ang mga mata ng dalaga. Isulat mo kung anong gusto mo kahit magkano pa yan at simula ngayon, Isla. Wag na wag mo nang iisiping iba ka lang dito. Pamilya na rin natin ang pamilya mo at ang problema nila, problema ko na rin.
Nanlaki ang mga mata ni Isla sa gulat at labis na pasasalamat. Ang tseke na hawak niya higit pa sa inaasahan niya, ngunit ang mas nagpainit sa kanyang dibdib ay ang mga salitang binitawan ng lalaking minsan ay itinaboy siya. Paulo, salamat. Maraming salamat. Ang tanging nasabi ni Isla bago tuluyang napayuko at tumagulhol sa mga bisita ng binata. Habang si Paulo naman marahang hinaplos ang buhok nito, masayang nakita na sa wakas natutunan nitong magtiwala sa kanya. Ang kapayapaang unti-unting nabubuo sa pagitan ni Paulo at Isla sa loob ng mansyon ay biglang nabulabog at nasira ng isang hapon. Walang anumang posibleng dumaating si Samantha, pinakasikat at pinakamayamang ex-girlfriend ni Paulo na nagmula sa isang kilalang lipunan. Gamit ang sariling susi na bigay pa noon ng binata, dire-diretsong pumasok si Samantha sa loob ng mansyon. Naabutan sina Paulo at Isla sa kainan na magkasamang naghahapunan at mahinang nagtatawanan. Ang simpleng eksena ng kanilang pagiging malapit ay tila asido na tumusok sa mga mata ni Samantha. Namumula sa galit ang mukha nito habang pinagmamasdan ng asawa ni Paulo mula ulo hanggang paa ng may matinding pagdidiri. Paulo, ano bang nangyayari sa iyo at sa buhay mo? Galit na sigaw ni Samantha habang lumalakad papalapit sa hapagkainan. Bakit di ka nagpapakita sa mga gimikan natin? Bakit mo tinalikuran ng mga kaibigan mo para lang dito? At sino ang babaeng ito? Isang mahirap na nerd at utusan na pinakasalan mo lang naman dahil sa pilit na utang na loob ng pamilya nila? Tumayo si Paulo mula sa kanyang upuan. Ang dating mukhang mapaglaro at malamig napalitan ni isang madilim at mabagsik na ekspresyon. Malamig ang kanyang titig ng balingan ang dating kasintahan. Samantha, itigo mong bibig mo, banta ni Paulo. Mababa, ngunit puno ng panganib ang boses. Tandaan mo na may asawa na ako. At huwag na huwag mong mga insultuhin si Isla sa sarili naming tahanan dahil hindi ko yun palalampasin. Natawa si Samantha na may halong sarkasmo at pagkainis. Pinagpalit mo ko. Pinagpalit mo ang isang sikat na modelo sa isang probinsyanang walang binatbat sa akin? Sigaw nito habang biglang lumapit kay Isla at akmang sasampalin ang mukha ng dalaga. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Samantha, mabilis na kumilos si Paulo. Hinawakan niya ng mahigpit at mariin ang pulso ng dating kasintahan bago to itulak papalayo kay Isla. Umalis ka sa bahay ko bago ko pa makalimutang babae ka, Samantha. Galit na sigaw ni Paulo habang nanilisik ang mga mata. Huwag na huwag kang magpapakita pa rito kailanman. Nanginig sa galit at hiyang-hiya, napilitang lumabas ng mansyon si Samantha habang nagbabanta na pagsisisihan nito ang ginawa nitong pagtataboy sa kanya. Nang gabi ring yon matapos sa eksena at gulo na idinulot ng pagdating ni Samantha, hindi mapakali sa Isla sa loob ng kanyang silid. Tahimik niyang kinuha ang kanyang lumang maleta mula sa ilalim ng kama at sinimulang ilagay ang kanyang mga damit. Ramdam niya ang bigat ng dibdib habang iniisip ang mga sinabi ng dating kasintahan ni Paulo. Habang abala siya sa pag-iimpake, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Nakatayo si Paulo sa bukana, gulat na gulat habang nakatingin sa maleta at sa mga damit na nakalatag sa kama. Isla, anong ginagawa mo? Mabilis sa tanong ni Paulo habang lumalapit. Bakas ang pangamba sa boses. Hindi lumingon si Isla at nagpatuloy lamang sa pagtitiklop ng kanyang mga damit. Sa palagay ko, oras na para umalis ako, Paulo. Tama si Samantha. Kahit pa nagbago ang pakikitungo mo sa akin, malinaw na mga tulad niya ang nababagay sa mundo mo. Ayoko na maging hadlang sa buhay mo o maging dahilan pa ng gulo sa pagitan ninyo. Biglang lumapit si Paulo. Hinablot ang maleta mula sa kanyang kamay at binagsak ito sa sahig upang lalo pang mapilitan tong tumingin sa kanya. Sino nagsabing gusto ko si Samantha? Sino nagbigay sa iyo ng karapatang magdesisyon para sa aming dalawa? Galit at may halong takot na wika ni Paulo. Isla, tanga na akong tanga o kung ano bang tawag mo dito pero mahal na kita. Mahal na kita, Isla. Natigilan si Isla. Ang kanyang mga matay lumaki sa matinding gulat at ang kanyang hininga ay naputol. Paulo,
Anong sinabi mo? Oo, mahal na kita, pag-amin ni Paolo. Ang boses niya'y naging malambot at puno ng sinseridad habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng dalaga gamit ang nanginginig nitong mga kamay. Binago mo ang buhay ko, Isla. Ang playboy at walang pusong si Paolo Saavedra tuluyang nabihag na isang simpleng probinsyanang nerd. Huwag mo kong iiwan, pakiusap, huwag kang umalis. Sa unang pagkakataon, walang pag-aalinlangan. Takot na niyakap ni Isla si Paolo na mahigpit habang tuluyang pumatak ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Matapos ang gabi ng pag-amin, tuluyan ng nagbago ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Saavedra. Ang dating malamig at tahimik na mga pasilyo ay napuno ng mga ngiti at mahihinang tawanan ni na Paolo at Isla. Si Paolo na kilala noon sa pagiging mailap at laging wala sa sarili dahil sa gimmick at babae, ay may masigasig na kanyang responsibilidad hindi lamang sa kumpanya kung hindi pati na rin sa kanilang tahanan. Isang umaga habang nag-aagahan sila sa hapagkainan, mapaglarong tinitigan ni Paolo si Isla habang inuusisa ang dalang libro nito para sa kanyang patuloy na pag-aaral. Alam mo, Miss Saavedra, habang pinapanood kitang magbasa at mag-aral dyan, isip ko kung gaano ko kaswerte. Nakangiting wika ni Paolo habang iniaabot ang kamay ng asawa at hinagkan ito ng marangya. Sinong mag-aakala na ang isang sikat at tanyag na playboy sa Maynila ay mabibihag at lumuhod sa isang simpleng scholar mula sa probinsya? Bahagyang namula ang mukha ni Isla. Hinampas ng mahina ang braso ng binata. Tumigil ka nga, Paolo. Baka mamaya mapaniwala mo pa akong nagbibiro ka lang ulit tulad ng una tayong magkakilala. Hindi ako nagbibiro, Isla. Seryoso ngunit punong-puno ng pagmamahal na tugon ni Paolo. Seryoso ko sa lahat ng sinasabi ko. Binago mo ang mundo ko. Kung noon nabubuhay ako sa dilim at walang direksyon, ngayon ikaw na ang liwanag ko. Habang masaya silang nag-uusap, biglang tumunog ang telepono sa sala. Sinagot to ng kasambahay, agad na lumapit sa kanila na may dalang balita. Sir Paolo, Ma'am Isla, tumatawag po ang Donya. Nais daw po kayong imbitahan ng inyong pamilya para sa isang formal na hapunan sa Ancestral House ngayong gabi upang opisyal na batiin kayo. Ulat ng kasambahay. Nagkatinginan sina Paolo at Isla kahit may bahagyang kaba sa dibdib ni Isla dahil sa pagpapakilala ng buong pamilya ng mga Saavedra. Hinawakan ni Paolo ng mahigpit ang mga kamay niya, ngumiti at ng may buong pag-asa. Huwag kang matakot, kasama mo ko, bulong ni Paolo. Oras na para ipakita sa kanila kung gaano ko ka-proud sa isang inosenteng asawa. Sumapit ang 7:00 ng gabi nang huminto ang itim na sasakyan ni Paolo at Isla sa tapat ng marangyang Ancestral House ng mga Saavedra sa Forbes Park. Ang malaking gate na wala sa bakal at mga lumang dekorasyon ng mansyon ang nagpapakita ng yaman at kapangyarihan ng angkan na nagmamay-ari nito sa loob ng ilang dekada. Nang maramdaman ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Isla habang pababa sila ng sasakyan, agad tong hinawakan ni Paolo at hinapit sa bewang upang bigyan ng lakas ng loob. Huwag kang mangamba, nandito lang ako sa tabi mo, bulong ni Paolo habang nakangiti ng may pag-aalo. Kahit sino pang magsalita, hindi kita iiwan o pababayaan. Pagpasok nila sa malaking dining hall, nandun na ang buong pamilya. Ang mga magulang ni Paolo, gayon din ang ilang kamag-anak na kilala sa kanilang matataas na posisyon sa lipunan at negosyo. Ang mata ng lahat agad na napako kay Isla. Ang ilan may pagtataka, habang ang iba naman, lalo ng ina ni Paolo, si Doña Elena, ay may malamig at mapanghusgang titig. Kaya pala abala ka sa pag-uwi nitong mga nakarang araw, Paolo? Basag ni Doña Elena sa katahimikan habang nakataas ang isang kilay at nakatingin mula ulo hanggang paa kay Isla. Pinagpalit mo ang importanteng pagtitipon para sa isang babaeng walang alam sa mundo ng mataas na lipunan? Bago pa man makapagsalita si Isla o yumuko sa hiya, humakbang si Paolo papalapit sa kanyang ina. Taglay ang matatag at seryosong mukha. Opo, inay. Pinili ko siya. Diretsyong sagot ni Paolo nang walang halong takot.
Hindi po dahil sa utang na loob o kasunduan ng pamilya, kundi dahil siyang nagturo sa akin paano magmahal ng totoo. Siyang nagbigay kulay at kapayapaan sa buhay ko. At kung may babastusin o mamaliitin sa hapag na ito, mas mabuting lumabas na lang kami kaysa pakinggan ng mga ganong salita. Natigilan ng buong hapagkainan sa tapang ng pahayag ni Paulo, maging si Doña Elena na tahimik. Nakitang hindi na ang dating bulag na sunod-sunuran at rebelde ang kanyang nasa harapan, kundi isang lalaking handang ipagtanggol ang kanyang asawa laban sa kahit kanino. Nang ibabaw ang nakabibinging katahimikan sa malaking dining hall matapos ang matapang na pahayag ni Paulo. Ang mata ng mga kamag-anak salit-salitang lumipat sa pagitan ng galit na mukha ng kanyang ina at sa matatag na tindig ng binata. Ilang sandali ang lumipas, dahan-dahan. Huminga na malalim si Doña Elena at binaba ang hawak na kubyertos. Isang tipid, ngunit makahulugang ngiti ang sumilip sa labi ng matanda habang tinititigan si Isla na may bagong pagtingin. Kinagagal akong makita na handa ka ipagtanggol ang iyong asawa, Paulo. Basag ni Doña Elena sa tensyon. Iyan ang unang katangian ng isang tunay na lalaki at pinuno ng pamilya. At ikaw, Isla, patawarin mo ko kung naging mabilis ako sa paghusga. Nakita ko ngayon na meron kang lakas ng loob na nagpalambot at nagpatino sa aking anak. Nanlaki ang mata ni Isla sa gulat at biglang gumaan ang pakiramdam na nasa kanyang dibdib. Agad siyang nagpasalamat ng may paggalang. Maraming salamat po, Doña Elena. Sumasamo po ako sa inyong pag-unawa. Nang gabing yon natapos ang formal na hapunan, hindi sa gulo o alitan, kundi sa isang tahimik na pagkakaunawaan at pagtanggap ng buong angkan. Habang sakay na sila ng sasakyan pabalik sa kanilang mansyon, mahigpit na hinawakan ni Paulo ang kamay ni Isla. Ramdam ang tagumpay ng kanilang pagmamahalan laban sa lahat ng pagsubok at hadlang sa lipunan. Makalipas ang ilang linggo mula ng gabing yon, sa ancestral house, tuluyang naging payapa at masaya ang pagsasama ni na Paulo at Isla. Wala nang malamig na pakikitungo at mga anino ng nakaraan. Ngunit bago tuluyang maging buo ang kanilang kinabukasan, may isang sikreto pa si Paulo na kailangan ilantad. Isang bahagi ng kanyang buhay noon na hindi pa alam ng kanyang asawa. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa hardin at tinitingnan ng mga bituin, seryosong hinawakan ni Paulo ang kamay ni Isla. Isla, panimula ni Paulo. Medyo mababa ang tono at may bahid ng pag-aalangan sa kanyang mga mata. May gusto akong sabihin sa'yo. Gusto kong manggaling sa akin lahat bago pa man may ibang magsumbong o magkwento sa'yo. Napalingon si Isla, nakitang seryosong mukha ng asawa. Ano yon, Paulo? May problema ba? Umiling si Paulo, malalim na huminga. Noong mga panahong hindi pa tayo magkakilala, nung kasagsagan ng pagiging irresponsable ko, may isang babae akong nakasama na halos sumira sa pamilya namin. Hindi lang basta si Samantha yon, Isla. Siya ang dahilan kung ba't naging mailap ako sa pag-ibig at sa totoong relasyon. Ngunit nang dumating ka, napagtanto ko na ang mga panahong yon ay isang malaking pagkakamali. Hinigpitan ni Isla ang hawak sa kamay ni Paulo, tsaka ngumiti ng may malawak na pag-unawa. Bawat tao ay may nakaraan, Paulo. Ang mahalaga kung sino ka ngayon at kung paano mo ko minamahal sa kasalukuyan. Nakahinga ng maluwag si Paulo. Sa mga salitang yon, ramdam niya ang labis na swerteng natagpuan niya ang isang asawa na hindi lang maganda ang kalooban, kundi handang intindihin ang kanyang buong pagkatao. Ilang buwan ang lumipas at ang dating malamig na kasunduan sa pagitan ni na Paulo at Isla, tuluyan ang napalitan ng isang wagas at matatag na pamilya. Si Isla, sa kabila ng pagiging simple at probinsyana, ay naging katawang ni Paulo hindi lang sa kanilang tahanan, kung hindi, pati na rin sa pagpapatakbo ng ilang mga proyekto ng kumpanya. Ang kanyang talino at mabuting puso ang nagdala ng magandang reputasyon sa pangalang Saavedra. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin ng kanilang mansyon, kung saan madalas silang nag-uusap noong nagsisimula pa lamang ang kanilang pagsasama, ay huminto si Paulo sa paglalakad, hiyamarap sa kanyang asawa. Isla, ang nakangiting mukha ni Paulo habang tinitingnan ng may pagmamahal ang mga mata ng dalaga. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa pagtsatsaga mo, siguro hanggang ngayon naliligaw pa rin ako ng landas.
Niyakap ni Isla ng mahigpit ang bewang ng asawa at sinandal ang ulo sa dibdib nito. Ako rin, Paulo. Salamat dahil binigay mo sa akin ang buong puso at pinatunayan mong ang pag-ibig walang pinipiling estado sa buhay. Nagyakap sila ng dapit hapon habang magkahawak kamay, handang harapin ang bukas ng magkasama. Isang patunay na ang wagas na pag-ibig kailanman hindi matatalo ng anumang pagsubok o nakaraan. Isang taon makalipas ang kanilang kasal, ang dating tahimik at paminsan-minsang tensyonadong mansyon ng mga Saavedra ay napuno na ng saya at buhay. Sa salas habang nag-aayos ng mga dokumento si Isla para sa isang charity foundation na pinatayo niya katawang ang pamilya, narinig niya ang malambing na tawag ng kanyang asawa. Isla, mahal ko? Tawag ni Paulo habang papalapit buhat ang kanilang munting anghel. Ang kanilang sanggol na anak na naman ang matangos na ilong ng ama at ang maamong muka ng ina. Tumayo si Isla, sinalubong ang mag-ama. Inabot niyang bata at hinalikan to sa pisngi bago pa tumingin kay Paulo na nakangiti ng abot tenga. Habang nakatingin sa kanilang dalawa, sino ba ang paboritong prinsesa ni Daddy? Bulong ni Paulo habang hinahaplos ang pisngi ng sanggol bago binaling ang paningin sa kanyang asawa. Di ko akalain na ang kwento nating nagsimula sa isang malamig na kasunduan at mga luha ay hahantong sa ganitong klaseng kaligayahan. Hinawakan ni Isla ang kamay ni Paulo. Sinandal ang ulo sa balikat nito habang pinapanood ang paglubog ng araw mula sa malaking bintana ng kanilang silid. Dahil natutunan natin ipaglaban kung anong totoo, Paulo, at ngayong alam ko na ito ang simula ng walang hanggan. Sa wakas, ang dating Casanova sa Maynila ay tuluyang natagpuan ang kanyang tahanan sa mga bisig ng kanyang inosenteng asawa kung saan ang pagmamahal ay walang katapusan. Lumipas pa ang ilang taon at ang kanilang anak na si Princess ay lumaking may talino at pusong nagkaloob ng minana kay Isla. Pati na rin ang katatagan at talas ng isip mula kay Paulo. Ang dating sikat at mailap na playboy ng Maynila, tuluyan ng naging ulirang ama at asawa. Habang si Isla naman ay namayagpag bilang isang ginagalang na leader ng iba't ibang charity programs na tumutulong sa mga mahihirap sa probinsya. Isang gabi, habang nagdiriwang sila ng kanilang anibersaryo sa parehong hardin kung saan sila madalas mag-usap noon, dinala ni Paulo si Isla sa isang bahagi ng bakuran na napapaributan ng mga nagniningning na ilaw at mga pribadong bulaklak nito. Bumaba ng bahagya si Paulo sa isang tuhod habang nilalabas sa isang maliit na kahon na naglalaman ng bagong singsing. Isang simbolo ng pagbabago at muling pagpapatibay ng kanilang panata sa isa't isa. Isla, wika ni Paulo. Nanginginig ng bahagya ang boses dahil sa tindi ng emosyon habang nakatingin sa mga matang minahal niya ng labis. Nung una tayong kinasal, akala ko katapusan na ng malaya kong buhay. Ngunit hindi ko alam na yun palang pinakamagandang simula na binigay sa akin ng tadhana. Maraming salamat sa pagiging ilaw ng buhay ko, sa pagmamahal na walang kondisyon, at sa pagturo sa akin kung paanong magmahal ng totoo. Tumulo ang luha ng kaligayahan sa mga mata ni Isla habang nakatitig sa asawa. Inalalayan niya itong tumayo bago siya sumagot ng may buong pusong pagmamahal. Ikaw rin, Paulo. Pinago mo ang mundo ko at pinatunayan mong ang pag-ibig hindi nasusukat sa estado ng buhay, kundi sa katapatan ng puso, tugon ni Isla. Magkatabi nilang pinagmasdan ng kalangitan. Punong-puno ng katiyakan na anumang pagsubok ang dumating sa hinaharap, ang kanilang kwento'y mananatiling patunay na ang wagas na pag-ibig kailanman hindi matitinag.